Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. As former PNP chief at isa ring dating PNP chief si Senator Bato de la Rosa, ano pong reaksyon nyo nung sabihin nating umalis o tumakas siya sa Senate building matapos yung putukan sa Senado? Nang in-examine ko kasi, hindi siya MMDA covered ang Senate building eh. Hindi naman siya landfill, hindi naman siya waterway. Kaya hindi na namin masyadong nilaliman ang aming pag-imbestiga sa mga nangyaring yon. As former PNP chief, sir. Buti na lang, general manager na. Magandang umaga po, Senator and GM Torre. I'm Isa Umali po from DCWB. Sorry po, sususugan ko yung question ni Tina. Kayo po, alam po namin na maganda po ang trabaho ninyo ngayon sa MMDA. Pero may clamor po kasi sa social media na kunin kayo ang inyong serbisyo para tulungan daw po ang ating authorities na maaresto po si Senator Bato de la Rosa. Your thoughts po about this, sir? Part pa rin naman ako ng gobyerno eh. Kaya sa manhunt, in terms of manhunt, pwede talaga kami sumali. Binabantayan namin, malay mo, nagtago sa landfill, nagtago sa estero, nagtago dyan sa kalsada. Ayan, pwede nyo kami maasahan dyan. O, di ba? Pero sa ibang mga areas na may iba namang mga Office of Primary Responsibility, eh, sila naman trabaho kasi whole of government approach nga eh. Yeah, General, just to follow up, para tumbukin natin. Go, go, go! Para tumbukin natin. Go, Senator! If you're given a special assignment by the President, no, to help in the manhunt, do you have a choice to accept or do you have a choice to... Pag presidente ng utusan, automatic, no choice, di ba? Pero ito nga ang bottom line dyan. Ang pagtingin ko dyan sa mga bagay na yan kasi institutional yan eh. It's not about a person. It's not about me. It's not about Senator Bato. It is about a process. It is about a system. It is about a law. And it is about a job na desisyonan mo na lang personally kung ikaw ang inutusan whether you do it or not. Kasi maliwanag naman. Ito na, naglabasa na ang mga desisyon ng mga abogado na talagang overwhelmingly at saka yung mga otoridad na mismo nagsasabi, legal ang warrant, pwede nyo i-implement yan, at yan ay sa tingin ko, we have to respect the process, let the systems work, because police sa law enforcement, hindi po pwedeng mamili ka kung alin ang i-implement mo, alin ang hindi, because at the end of the day, the job of the police is not to judge the case, but to implement the processes, and in this case, the warrant. So they have to do it, protect the process, let it roll in its natural course, and most especially, protect the institution, because ultimately, it is in the thing that we protect here, at ang foremost consideration na dapat nating maproteksyonan ay ang interes ng bansa. Isa na lang po, kahapon po kasi nabanggit ni Justice Secretary Frederick Vida na nag-request po yung DOJ Special Panel of Prosecutors ng CCTV footages doon po sa vicinity ng Senate para daw po sa investigasyon doon sa apparently na pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Nakapag-usap na po ba ang DOJ at ang MMDA at naibigay na rin po ba ng MMDA yung requested CCTV footages? I think there's a letter na lumabas nga sa internet na supposedly i-deliver ngayon sa MMDA. Whatever the investigating authorities needs and whatever the other agencies of the government needs, the MMDA is ready to cooperate, and we will give them all the information that is in our database. Okay. Thank you so much po. Thank you po. Okay, thank you very much. Next. Hi, sir. On ano naman po, MMDA state- side naman ulit. Mads po from Net25. State your name, please. Sir, it's Mads from Net25 po. Okay. Sir, nabanggit mo kanina, nagagamit na rin natin yung NCAP sa paghuli ng mga nagtatapo ng basura sa mga estero, ilog. Ang tanong ko lang po, paano yung identification natin kung hindi naman nakasasakyan yung nagtapon?
Talagang yan, papasok ngayon ang pagkapulis natin na talagang ginagamitan natin ng sleuthing din. Pero ito ang advantage. Yung camera kasi static yan eh. So ang ilog natin, ang mga nagtatapon din naman yan, yung mga residente rin lang. Di ba? So yun ang nakukuha natin, gaya nung ale na nagwawalis, sabay tapon sa ilog, yung dumaan lang, tapos sabay tapon ng basura sa ilog. Eh, lahat na yun na-identify because taga-roon lang naman sila. Ngayon, yung mga major roads natin, sir, gaya ng EDSA, yung mga tambayan, alam na namin kasi kung saan sila nakatambay din eh, dahil ang pattern din naman ng ating mga TNBS riders, eh hindi naman pa bago-bago yan. Normally yan, sa ilalim ng MRT station, kasi naghihintay sila, nabababa sa MRT, sasakay ng motor at ihatid nila. So habang naghihintay mga yan, sir, ito na, tapon dito, tapon doon, yung mga pasahero nila, may daladalang basura, bago sumakay sa motor, itatapon na lang. Pinipicture na namin, based on the motorcycle, na kukuha natin ang identity ng tao at pagkatapos, sir, nabibigyan ng notice of violation. Kung pasahero naman, tatanungin namin, saan mo inihatid yan? Hahanapin namin, makukuha naman ang picture. Kasi ang ating camera, sir, high resolution camera, mga yan, na malinaw ang mukha. Pati kung may ID ka, makukuha namin ang picture ng ID. Sir, gaano karami na po yung napanagot natin under this po, ginagamit natin yung NCAP? Sa NCAP naman is, hindi na muna namin sabihin, ilalabas namin next week, no? Ikisiguraduhin na namin ang numero. Kasi naghalo-halo yung aming huli sa NCAP at huli ng aming mga marshals, pati yung mga sinasabit ng barangay. But medyo substantial na. Medyo substantial na ang mga huli natin, sir, through the NCAP. Dahil talagang marami tayong mga taong dinesignate na ang trabaho lamang ay magbantay at maghanap ng mga violators diyan sa ating mga kalsada. Ito ay hindi pananakot ng ating mga kababayan, ano? Kundi sa atin lang dito, gusto lang namin ang consistent enforcement. Kasi kung ang ating gamitin lang, sir, yung ating mga Estero Rangers, Estero Warriors, at yung mga banday kalsada natin at ang mga local government, mga barangay tanod natin sa mga illegal na nagtatapon ng basura, natural, pag wala yung tao natin, nakikita nila walang tao, tapon na naman dito. Iwan ng basura dito kahit hindi pa oras ng pag-iwanan. So, with the NCAP, with the camera, magiging consistent tayo kasi pwede namin i-review anytime yung mga footages. Sir, paano yung penalty naman sa violation? May warning ba? First violation, ganun pa, paano po? Sa ngayon, wala eh. Merong mga ordinansa at matagal na kasing in-implement yan. Wala namang ordinansang bago dyan. Ang sistema lang ng panghuhuli ang nagbago, sir. Pero yung ordinansa na ginagamit para sa panghuhuli, hindi nagbago yan, matagal na yan. So, anytime, nagtapon ka ng basura, hinuli ka ng tao, wala namang warning yan. Hinuli ka ng aming tao, ng aming, halimbawa, Estero Rangers, wala namang warning yan, ticket ka agad yan. In the same manner, na pag nahuli ka naman, kuhanan ka ng camera, eh wala na rin warning. Gagawa ka na lang kaagad ng notice of violation. Sir, yung notice of violation, saan ang bayad nun? May bayad siya, magkano po? Depende. Depende sa lugar kung saan na-commit ang offense. Kasi may mga specific na mga localized ordinances ang mga iba-ibang LGUs. And then ang payment, sir, MMDA? Ang payment is pwede mong bayaran sa GCash eh. Kaya mabilis nila magbayad sa GCash lang. Pwede yun. Kaya otherwise, pwede mong i-contest kasi may ang notice of violation ay may dalawang QR code. Ang isa is bayad, ang isa ay pang-contest. Pwede mong tingnan ang video mo, i-contest mo kung gusto mo i-contest. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.